Ang kultura ng bahala na ay isang bahagi ng ating pagkatao bilang mga Pilipino. Para sa marami, ito ay tila isang paraan ng pagharap sa mga hamon ng buhay. Pero, sa totoo lang, may mga pagkakataon na ang salitang ito ay nagiging dahilan ng ating pagkatigil at kawalang aksyon. Isipin mo, kapag may mga desisyon tayong kailangang gawin, madalas nating sinasabi, bahala na. Parang sinasabi natin na ipagkakatiwala na lang natin ang lahat sa tadhana. Sa isang banda, may positibong aspeto ito. Ang bahala na ay nagdadala ng tiwala sa sarili at pananampalataya sa mas mataas na kapangyarihan. Pero, sa kabilang banda, nagiging dahilan ito ng ating pag-aantala sa mga hakbang na dapat nating gawin. Halimbawa, sa mga estudyante, madalas nilang sinasabi ang bahala na sa kanilang mga pagsusupit. Sa halip na mag-aral ng mabuti, umaasa na lang silang makakakuha ng magandang marka. Pero sa totoo lang, ang tamang paghahanda at pagsisikap ang susi sa tagumpay. Kung patuloy tayong umaasa sa swerte, paano natin mapapalakas ang ating kakayahan at kaalaman? Kailangan nating baguhin ang ating pananaw. Ang bahala na ay hindi dapat maging dahilan para sa kawalang aksyon. Sa halip, dapat itong maging paalala na may mga bagay tayong dapat gawin upang makamit ang ating mga pangarap. Ang buhay ay hindi isang sugal. Ito ay isang serye ng mga desisyon at aksyon. Isipin mo ang mga tao sa paligid mo. Ang mga matagumpay na individual ay hindi umaasa sa swerte. Sila ay nagplano, nag-aral, at nagtrabaho ng mabuti. Ang kanilang bahala na ay nakaugat sa kanilang mga pagsisikap. Kaya naman, dapat tayong matutong maging responsable sa ating mga desisyon. Minsan, ang bahala na ay nagiging dahilan ng pag-iwas sa mga responsibilidad. Sa halip na harapin ang mga hamon, pinipili nating magpaka-relax at umasa na ang lahat ay magiging maayos. Pero ang katotohanan, ang mga hamon ay bahagi ng ating pag-unlad. Ang mga pagkatalo at pagkakamali ay mga pagkakataon para matuto at lumago. Kaya bakit kailangan nating magbago? Dahil ang mundo ay patuloy na umuusad. Kung tayo ay mananatili sa ating bahala na mindset, baka maiwan tayo sa likuran. Ang mga oportunidad ay hindi naghihintay. Kailangan nating kumilos, magplano, at magsikap. Sa huli, ang bahala na ay hindi masama, pero dapat itong maging inspirasyon para sa mas aktibong paglahok sa ating mga buhay. Sa halip na umasa sa kapalaran, dapat tayong maging tagagawa ng ating sariling kapalaran. Sa ganitong paraan, mas magiging makabuluhan ang ating mga desisyon at mas magiging matagumpay tayo sa ating mga layunin.